ang 600 years old na lumang lihim ng Voynich manuscript. Bakit hindi pa rin ito naiintindihan? Isang manuskrito na hindi mabasa, hindi maintindihan, at higit sa 600 taon ng binalot ng misteryo. Sa bawat pahina, isang lihim na nag-aantay na mabunyag. Ngunit sa kabila ng makabagong teknolohiya, wala pa rin nakapagbukas sa mahiwagang mensahe nito. Ang tanong ngayon, ano ang lihim ng Voynich manuscript at bakit hindi ito kayang lutasin? Noong 1912, isang antique dealer na nagngangalang Wilfrid Voynich ang nakadiskubre ng isang kakaibang manuskrito. Sa unang tingin, hindi ito tulad ng magagara at makukulay na manuskrito noong panahon ng medieval. Subalit, mayroon itong kakaibang nakatawag ng kanyang pansin. Nakasulat ito sa isang mahiwagang code. May 234 na pahina ang manuskrito. Puno ng mga larawan ng halaman at misteryosong simbolo. Ngunit ang pinakanakakaengganyo dito ay ang mga salitang hindi maintindihan ng kahit sinong eksperto. Hindi ito nakasulat sa anumang kilalang wika, kahit Latin o English. Ang buong teksto ay tila naka-encode sa isang lihim na mensahe. Ang katotohanan ng isang manuskrito na ito na mula sa isang ika-13 siglo ay may cipher ay nagbigay sa akin ng paniniwala na ito ay isang natatanging likha ng kasaysayan. Ito ang sinabi ni Voynich. Sa kasalukuyan, ang Voynich manuscript ay nakaimbak sa Yale kung saan taon-taon itong sinusuri ng mga medievalist at cryptologist. Ngunit wala pang nakapag-decode nito. Marami ring ang nagtangkang lutasin ang misteryo sa nakaraang siglo, ngunit lahat sila ay nabigo. Si Nicholas Gibbs, isang historian at writer, ay isa lamang sa mga nag-claim na nabasag na niya ang code, ngunit agad siyang pinuna ng mga eksperto sa medieval text. Hindi ito ang unang beses na sinubukan ng mga cryptologist ang mga makabagong paraan upang lutasin ang code, ngunit tila ba ang manuskrito ay hindi kayang lutasin. Ano nga ba ang nilalaman ng Voynich manuscript? May mga nagsasabing ito ay isang manual sa medisina noong medieval, habang ang iba ay naniniwalang ito ay may lihim na kaalaman sa okultismo. May mga cryptologist na naniniwala naman na ito ay isang peking sulat na walang tunay na mensahe. Ginawa lamang upang gawing masalimuot ang kasaysayan nito. Ayon sa mga teorya, nahati ito sa 7 seksyon: botanical, astronomical, cosmological, zodiac, biological, pharmaceutical at mga recipe. Ngunit kahit anong paraan ang subukan, walang nakapaglapat ng konkretong kahulugan sa kahit isa sa mga pahinang ito. Ano nga bang dahilan kung bakit hindi mapatid ang interest ng mga tao sa Voynich manuscript? Para sa iba, ito ay ang pangako ng isang misteryo na tila may itinagong sekreto tungkol sa buhay o magic. Ngunit para kay Nick Pelling, ang kasabikan sa manuskrito ay mas tungkol sa ating sariling pagkatao kaysa sa anumang maaaring taglay nito. Ang ganda at galing ng Voynich manuscript,
ay naipapakita nito kung ano ang mahalaga para sa atin. Sa pag-aaral natin sa mga simbolong ito, may nauunawaan tayo ang mga ideya at nahalaga natin bilang mga tao. Sa mahigit 6 na siglo, walang nakabasa o nakasulat ng anumang paliwanag para sa Voynich manuscript. Ang tanong, sino ang magiging tunay na tagapagbunyag ng misteryo nito? O baka naman ang tunay na hiwaga ng manuskrito ay hindi ang mga nakasulat dito, kundi ang mga tanong na naiiwan sa bawat pagtatangkang ma-decode ito. Mga kaibigan, kung nais niyo pang matuklasan ang iba pang misteryo at kababalaghan sa ating kasaysayan, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like ang video na ito at i-share. Abangan ang mga susunod nating kwento ng mga hindi pa nabibigyang linaw na tanong at kakaibang mga sulat. Hanggang sa muli mga kaibigan.